Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. It's a pity na hindi niya nagawang makuha ang Tree of Origin sa ad ng Elder, gayunpaman sa ngayon iyon ay hindi na mahalaga. Ang mawasak iyon ay higit na mas maigi kaysa sa mapunta sa tatlong iyon. Bumuling sa kinaroroonan ng dalawa, idinagdag na ngayon ang kanyang dugo at laman ay nawasak na ang maging isa na lamang kaluluwa ay mayroong napakalaking safety risk. Tumingin kay Lee Chen umano'y ngayong habang wala pang nakakapansin, pansamantala niya munang gagamitin ang pangit na katawang iyon. Nagdive patungo kay Lee Chen, nagsabing ang maging kanyang vessel ay isang great fortune para rito. Nabahala si Lee Chen sa kanyang narinig. Nagsimulang mag-chant ang Elder, mga kabundok at kailugan na nandirito, sambit niya sundin ng mga ito ang kanyang command. Ang mga rule na narito ay nakatakdang yumuko sa kanyang kagustuhan. Umatake subalit nagawang maharang ni Lee Chen gamit ang Xinwu Shield. Nag-bounce ang atake pabalik sa kanya. Agad na umiwas ang Elder ang shield na ito saad niya nang biglang bumulusok ang isang matinding usok mula rito. Dahan-daang lumitaw ang silhouette ni Chen Fan. Salamat, saad niya. Nagpasalamat sa Elder umano'y salamat sa ginawa nitong pagtulong sa pag-refine sa kanyang katawan, na siya namang labis na ikinagulantang ng Elder. Napatanong kung papaano ito nangyari. Ito raw ay imposible. Nag-imit ng dilaw na thunder spark si Chen Fan, nagsabing marahil dahil sa siya ay isang outsider kung kaya hindi niya magawang ma-harness ng maayos ang mga spiritual energy at mga rules sa mundong ito, kung kaya kinailangan niyang mag-explore at maging pamilyar sa mga ito sa pamamagitan ng alchemy. Subalit ngayon sa tulong nito nagagawa niya na itong makontrol ng smoothly, bukod dun ay umangat pa ang kanyang level. Natigilan saglit ang Elder, nagsabing nawala sa kanya ang kanyang dugo at laman habang ito naman ay nagkaroon ng boost. Ito raw ay isang bagay na hindi niya lubos maisip. Well, lumalabas na mukhang hindi niya na ito kayang patayin pa kung kaya tinatanggap niya na ang pagkatalo. Tapusin na lang nila ang grudges sa isa't isa rito sabay talikod. Teka lang saglit, sambit ni Chen Fan. Nagtanong kung seryoso ba ito. Ano talaga raw bang iniisip nitong maloloko siya nito sa pamamagitan ng pagpapanggap na kalmado at then tumakas? Nagtanong ang Elder kung ano ang ibig nitong sabihin. Sinabi ko na noon pa, saad ni Chen Fan sabay patama umano'y sinabi niya na noon pa, gusto niyang tapusin ang lahat dito once and for all. Teka lang, sigaw ng Elder umano'y hindi siya nito maaaring burahin na lang ng ganito. Natalo siya nito rito sa araw na ito. Yung ibang tatlong masters na kauri niya ay hindi ito palalagpasin, tiyak na ang mga iyon ay magsasanib puwersa upang ito ay i-eliminate bilang isang banta. Absolutely hindi raw nito kaya ang pinagsanib na puwersa ng tatlong iyon. Ang tanging masasabi niya lang rito, ang ultimate moves ng mga iyon ay walang anumang kahinaan. Idinagdag na maaari niya itong matulungan upang makaligtas mula sa mga iyon sa kasamaang palad. Nagpatuloy lang sa pagkapal ang enerhiyang inilalabas ni Chen Fan at ang mga sekreto ng Tree of Origin. Dagdag pa ng Elder Demon ang mga sekreto ng mundong ito. Mayroon siyang maraming mga impormasyon na maaaring ibahagi rito. Siya ay mayroon pa ring silbi para rito. Siya ay may silbi pa rin. Siya ay valuable pa rin para rito. Hindi siya nito maaaring burahin ng ganito. Hindi siya nito maaaring, sigaw niya pa sa kasamaang palad. Tuluyan ng kinendense ni Chen Fan ang kanyang kaluluwa, naging isang bola ng enerhiya na lang. Ito'y hinila palapit ni Chen Fan, nagsabing kung nakipag-usap lang ito ng maayos at kalmado sa kanya sa simula pa lang maaari niya itong bigyan ng tsansang makipag-negotiate. Binigyan niya na ito ng tsansa kanina, ngunit iyon ay hindi nito binigyan ng halaga. Bumaba si Chen Fan, sumalubong si Lee Chen patungo sa kanya, nagsabing ang masasabi niya lang deserve ng babaeng demon na iyon ang nangyari, sabay pakawalan ng maigsing tawa. O saad ni Chen Fan, so ito raw pala ay buhay pa rin. Sumagot si Lee Chen na siya ay hindi ganoon kadaling mapatay. Ibinaling ni Chen Fan ang kanyang atensyon sa wala ng buhay na si Xing Er, nagsabing ito ay namatay sa takot, napaka-fragile. Inextend ang kaliwang kamay, idinagdag na kinakailangan ng espesyal na uri ng lakas ng loob upang manatiling matatag sa kabila ng dinaranas na paghihirap at hindi lahat ay tinataglay ang bagay na iyon sabay libing sa wala ng buhay na katawan ni Xing Er. Sinabi ni Lee Chen na napaka-ruthless nitong na-settle ang napakalaking trouble na ito. Inaamin niya raw napaka-great ng pakiramdam niya, ngayon na-realize niya na ang matinding agwat sa pagitan nila. Umano'y salamat sa hindi nito direktang pagpatay sa kanya noon, subalit siya ay mayroong tanong. Talaga raw bang iniisip nitong yung sinabi ng babaeng demon na iyon bago tuluyang mamatay ay hindi nagmi-make sense? Tugon ni Chen Fan, at paano naman daw ba mangyayaring hindi niya alam?
gayunpaman hindi niya pinagkakatiwalaan ang babaeng iyon, hindi niya iyon bibigyan ng tsansang linlangin siya, traidorin at manipula. Nagtanong si Li Chen kung paano naman yung patungkol sa paghihiganti at mga sekreto na nabanggit nun, papaano nito ha-handle o iimbestigahan ang patungkol sa bagay na iyon. Of course, tugon naman ni Chen Fan, gaya ng lagi niyang ginagawa sa kanyang nakaraan, siya ay aasa lamang sa kanyang sariling kakayahan. Sumambulat ang pansamantalang katahimikan, sinundan ng dahan-daang mga paghakbang. Hey passerby, tawag ni Li Chen makalipas ang ilang sandali. Nagtanong kung bakit paunti-unti ang ginagawa nitong paghakbang. Ano ito raw ba ay na-exhaust ng gusto upang lumipad? Kailangan niya raw ba itong buhatin? Gayunpaman sumagot lang si Chen Fan na ang lupaing ito ay nawasak dahil sa kanyang mga naging dispute. Gusto niya lang itong bigyan muli ng kahit na kaunting life force, na siya namang ipinagtaka ni Li Chen. Ano, hindi raw ba't ang babaeng iyon ang siyang nagdulot ng pinsala sa lugar na ito, kaya ano naman daw ba ang kinalaman nito doon? Well, tugon ni Chen Fan, after all ginawa ng babaeng iyon ang bagay na iyon upang siya ay patayin, kaya nararapat lamang na hindi siya magpikit mata sa nangyari sa lugar na ito. Passerby, saad ni Li Chen, talaga raw palang ito ay napakabait. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan, teka lang, bakit siya nito tinatawag na passerby? Iyon daw ba ay dahil sa iniwasan niyang mag-iwan ng pangalan sa temporaryong mundong ito? Sinabi ni Li Chen na iyon ay dahil sa tinawag nito kanina ang kanyang sarili bilang isang ordinaryong passerby, ngunit sa tingin niya ito ay hindi ordinaryo, kaya tinawag niya lang ito na passerby. Ay si, tugon ni Chen Fan. Nagtanong si Li Chen kung ano sa tingin nito, ano, hindi raw ba nito gusto ang title na ito? Hindi, tugon ni Chen Fan, sa tingin niya iyon ay ayos lang. Nagpatuloy ang dalawa sa paghakbang. Samantala sa isang hindi tukoy na lugar naman ay bigla na lamang nagkaroon ng crack sa space, may mga debris nagsitalsikan kasabay ng isang pagsabog, sumambulat yung tatlong nilalang na tinutukoy nung Elder Demon kanina. Patay na siya, bungad ng isa, habang nagtanong ang isa kung sino iyon. Umano'y ang lalaking iyon ay ni mayroong kakayahang threaten sila, patayin ng lalaking iyon, dagdag ng isa pa. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang partikular na bayan kung saan maririnig ang usap-usapan ng mga tao. Mayroong nagtanong kung narinig ba nila ang balita. Ilang araw na ang nakararaan, ang bulubunduking nasa kanluran ay bigla na lang napatag. Sinabi ng isa na tiyak na mayroong naganap na labanan doon sa pagitan ng mga master, though wala siyang idea kung sino ang involved. Too bad at hindi nila nakita ang mismong laban. Ano, patanong na tugon ng isa, nagbibiro raw ba ito umano'y kung nasaksihan nila ang labanang iyon? Tiyak na hindi na nila magagawa pang tumayo rito ngayon at magkaroon ng pag-uusap. By the way, sino raw ba yung cultivator na mayroong apelyidong Chen na gustong makuha ng tatlong major sects? Nagtanong ang isa kung siya ba ang tinatanong nito. Umano'y kahit na alam niya pa kung sino ang lalaking iyon ay hindi niya rin sasabihin dito direkta na siya agad sa bounty. Well, saad ng isa, walang nakakaalam, ngunit bakit mayroong bounty? Or baka naman na ang cultivator na iyon ay lubhang napakalakas na ang sino mang makahanap sa taong iyon ay agad na namamatay. Well, tugon ng isa pa, mayroon itong point, dahil kung hindi nga ganoon, papaanong nangyaring wala pa rin silang nahahanap na anumang clue magpahanggang sa ngayon. Sinabi ng isa na kapag ka nakasalubong nila ang taong iyon balang araw, hindi raw ba't nararapat lang na tumakbo na sila agad upang iligtas ang kanilang sariling buhay, subalit sumagot ang isa na sila ay mga escorts, ang pagtakbo ay hindi option para sa kanila. Mula sa escort agency ang mga taong ito ay kasalukuyan ng patungo sa Loyalty Hall. Nagpatuloy sila sa parehong topic, nang biglang sumalubong sa kanila si Wu Er, may dalang mga maliliit na bowl at takuri. Nagtanong kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito, lumalabas na siya ay naging kabilang na ngayon sa hall na ito. Wu Er, wow, sigaw ng isang escort, mukhang ito raw ay tsaa na gawa mismo ni Wu Er. Sinabi ng isa na uminom muna sila ng tsaa. Wu Er, pakiusap, bigyan daw sila nito ng tig-iisang bowl ng tsaa. Nagtanong si Wu Er kung mayroon bang kung anong bagong mga balita kailan lang. Sinabi ng isa na para sa mga ordinaryong taong tulad nila walang anumang balita ang maituturing na magandang balita. Hahatugon ng isa, ang kanilang junior sister raw ay sadyang curious lang bakit ito ay napaka-buzzkill. Sinabi ni Wu Er na ang mga ito ay mukhang talagang nagkakasundo ng husto. Idinagdag sa kanyang isip na hindi raw ba kaya na nung nangyaring anomalya sa Western Mountains ay kagagawa ni Mr. Chen, anong gulo ang napasukan nun, iyon ba ay na-resolve niya na?
Idinagdag na ang kanyang nagiging pag-unlad ay napaka-bagal maging ito man ay patungkol sa pagbawi sa Cloud Sect o pakikipaglaban sa tabi ni Mr. Chen, ang mga bagay na iyon ay napaka-imposible pa para sa kanya ngayon. Lumabas sa hall isinarado ang pinto idinagdag sa kanyang isip na ang tanging magagawa niya lang sa ngayon ay ang maglaylo sa lugar na ito tahimik na i-improve ang kanyang sarili, at maghintay ng pagkakataon. Nagsimula siyang humakbang patungo sa kung saan at ilang sandali lang, dumating sa mismong hall itong dalawa. Agad na nagtanong si Li Chen sa tatlong members kung sila ba ay tumatanggap ng escort job oo agad na tugon naman ng isa, pakiusap pumasok raw ang mga ito sa loob at makipag-usap sa kanilang boss. Thus pumasok na nga ang dalawa sa loob ay sinalubong sila ng sinasabing boss, pinaupot pinagbuhusan ng tsaa. Sinabi ni Li Chen na hindi niya inaasahang ang head ng escort agency ay isang babae sumagot ang boss na ang mga kalalakihan ay sa labas nagtatrabaho habang ang mga kababaihan naman ay ang siyang umaasikaso sa mga bagay-bagay rito sa loob sabay tanong kung anong uri ng escort service ang kailangan ng mga ito. Sumagot si Chen Fan na sila ay nagsa-sightseeing lang sa kalapit na lugar nang sila'y makakita't makakuha ng isang treasure. Sila ay natatakot sa mga posibleng mangyari kung kaya gusto nilang mayroong mag-escort sa kanila pabalik sa kanilang sekta. Well tugon ng boss since ganoon ang sitwasyon ang kailangan ng mga ito ay ang kanilang pinakamahuhusay na mga escort, sa kabutihang palad ang kanilang chief escort ay kakarating lang 2 araw na ang nakararaan gayunpaman ang magiging bayad ay hindi magiging mura. Naglabas ng isang supot ng kung anong bagay si Chen Fan inilapag sa mesa nagsabing ito ay deposit lang once na sila ay nakabalik na sa kanilang sekta, magbabayad sila ng doble sa natitirang halaga. Agad itong tinanggap ng boss nagsabing ang mga ito ay napaka-generous tiningnan ang nilalaman na bigla sa kanyang nakita, umano'y ang trip na ito ay mukhang magiging napaka-mapanganib. Not at all sabat ni Li Chen siya raw at ang kanyang master ay magpapanggap lang bilang mga mayayamang merchants habang ang mga tao naman ito ay magpapanggap bilang kanilang mga servants, at magdadala ng ordinaryong mga goods. Sa kanilang paglalakbay sila ay magmumukhang mga regular na mga traveling merchants na kasama ang kanilang mga bodyguards, which is hindi worthy na makakuha ng atensyon mula sa mga cultivators. Idinagdag na bukod pa dun kung sakali mang sila ay makasalubong ng mga bandido hahayaan lang nilang kunin ng mga iyon ang dala nilang mga goods na siyang mag-e-ensure sa kaligtasan ng mga escorts. Iyon ay isang magandang plano tugon ng boss kung ganun kasado na ang kanilang deal, lumipat ang eksena sa labas mukhang umalis na yung dalawa. Ang mga iyon ay napaka-generous maligayang sambit ng boss nang biglang dumating si Wu Madam bungad niya umano'y narinig niya ang lahat mula sa loob. Gusto niya raw sanang sumama sa escort mission na ito upang makita ang mundo. Sumagot ang boss na kakasali lang nito sa kanila ilang araw na ang nakararaan yet ito ay napaka-ambitious. Doon daw ito makiusap sa chief escort iyon ay ang siyang in charge sa pagpili ng mga magiging members. Ngunit tugon ni Wu sabay lapit ngunit ito raw ay ang asawa ng chief escort iyon ay palaging nakikinig rito, madam pakiusap tulungan daw siya nito patungkol sa bagay na ito. Hay buntong hininga naman ng boss nagsabing talagang sadyang wala siyang anumang magawa laban rito iyon ay si Mr. Chen sambit naman ni Wu sa kanyang isip umano'y kahit na iyon ay walang anumang binitawang kataga at ang kanyang itsura ay nagbago, iyon ay hindi niya mapagkakamalyan. Siya raw ay nakakaramdam ng pagnanais sa loob ng kanyang sword intent na maihahalin tulad sa paggalang sa sariling master, tiyak na iyon daw ay si Mr. Chen. Idinagdag na talagang mayroong napakaraming misteryong nakabalot sa taong iyon kung kaya kahit na anong mangyari kailangan niyang manatili sa side nun. Samantala sa isang dako naman ay nagtanong si Li Chen kay Chen Fan kung bakit ito magsasama ng maraming tao patungo sa kung saang dako man sila pupunta. Maaari naman daw silang lumipad na lang patungo doon subalit sumagot lang si Chen Fan na mayroon siyang sariling mga rason. Nagsimulang humakbang sinabi ni Li Chen na sa kasalukuyan ang Cloud Sect, Heaven Sect at Thunder Sect ay parehong nag-issue ng bounty para rito yet ito ay nakahandang isuko ng kusa ang kanyang sarili, at imbes na maghiganti at maglabas ng galit ito ay nag-hire pa ng isang escort team na makakasamang maglakbay ng maingat nagtanong kung bakit ganoon, hindi niya raw naiintindihan.
Nagtanong si Chen Fan kung alam ba nito kung bakit nag-issue ng bounty ang mga sektang iyon. Sumagot si Li Chen na iyon ay dahil sa kailan lang ito ay nagkaroon ng conflict laban sa Cloud Sect doon sa Gate of Great Struggle habang ang ibang dalawang sekta naman ay sumusuporta lang sa Cloud Sect, hindi raw ba't ganoon? Nope, tugon ni Chen Fan kung ganun. Sambit ni Li Chen kung ganun siya raw pala ay naliligaw. Sinabi ni Chen Fan na gusto ng Cloud Sect na paglabanin ang Heaven Sect Thunder Sect at siya upang hamina ang bawat panig at kapag kaganoon nga ang nangyari, ang Cloud Sect na ay ang siyang tatayo bilang pinaka-dominanteng puwersa. Hatugon ni Li Chen siya raw ay mayroon pang maraming mga katanungan na hindi niya na alam kung alin ang una niyang itatanong. Idinagdag ni Chen Fan na ang Holy Maiden ng Cloud Sect ay mayroong matinding ambisyon, gusto nung mag-set up ng isang napakalaking laro upang ma-achieve ang mga great things. Gayunpaman siya ay hindi nun pon sabay release ng kung anong bagay inihagis sa ere. Idinagdag na bago sila umalis ay gusto niyang ipaintindi sa babaeng iyon ang cost ng ginagawa nung paglaro sa larong ito. Sa isang dako ay bumagsak sa lupa yung kung anong bagay na inihagis ni Chen Fan. Pinulot ito ng isang batang babae. Hindi ko alam kung ano ang gustong ipahiwatig ng author sa partikular na eksenang ito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang building na matatagpuan sa itaas ng mga ulap. Makikita ang pagdating ng dalawang individual, perhaps mga cultivators. Please come in, bungad ni Z1 guys. Dagdag niya pagagamitin niya raw ang tubig na nagmula sa Dragon Pond upang magpakulo ng isang pot ng Purple Serenity Tea bilang pasasalamat sa kanilang pagpunta. Mapag-aalamang yung dalawang dumating pala ay ang Sect Master ng Heaven Sect na si Ling Yinbai, at ang Sect Master ng Thunder Sect na si Lei Jin. Bungad ni Sect Master Ling kay Z1 lumalabas na maganda ang mood nito. Ano, nahanap na raw ba nito ang cultivator na iyon? Sumabat si Sect Master Lei na siya ay natatakot na iyon ay hindi ganoon kadali dahil kung ganoon nga, bakit naman daw ba ito makikipag-cooperate pa sa kanila? Sumagot si Z1 na hindi niya pa nahahanap ang taong iyon, gayunpaman siya ay mayroon ng clue. Nagbuhos ng tsa ay dinagdag na siguro naman na ay narinig na ng mga ito ang patungkol sa nangyaring anomalya sa Western Mountains, tama raw ba? Sumagot si Sect Master Ling na sila ay nagpadala na ng mga tao upang mag-imbestiga, gayunpaman bukod sa nabubulok ng hindi matukoy na babaeng bangkay, wala na silang iba pang nahanap na anumang clue. Sinabi ni Z1 na ang babaeng bangkay na iyon ay useless, isa lamang minalas na kaluluwa. Nagtanong kung ang mga ito ba ay hindi nakatanggap ng balita patungkol sa halos pagkaubos ng spiritual energy sa area na iyon. Of course, tugon naman ni Sect Master Ling, ngunit ang nangyaring pag-overturn sa mga ugat ng kalupaan ay maaaring dulot lamang ng pag-plunder sa spiritual energy bilang suporta sa isang napaka-makapangyarihang teknik, kaya sa tingin niya iyon ay hindi ganoon katinding clue. Idinagdag ni Sect Master Lee na malamang ang isang side sa nangyaring labanan ay naluklok sa isang desperadong sitwasyon na nagdulot upang i-unleash nito ang kanyang pinaka-makapangyarihang teknik upang manalo. Nagtanong si Z1 kung sa tingin ba ng mga ito ang ganoong bagay ay magagawa nila. Nagkatinginan saglit ang dalawa. Oo, tugon ni Sect Master Ling, umano'y magagawa nila, ngunit tugon ni Sect Master Ling, ngunit iyon ay tiyak na mayroong kapalit na matinding cost. Tama ayon sa ad ni Z1 ganoon din daw ang tingin niya, ang pag-loot sa spiritual energy sa ganoon ka-aggressive na paraan ay magdudulot ng pinsala sa natural order. Iyon ay hindi maaaring gawin ng madalas dahil kapag ka nagkaganon, iyon ay magpapagalit sa kalangitan at magdadala ng divine retribution. Inangat ang kanyang tas at idinagdag na ito na ang tsansa nila upang ma-eliminate ang taong iyon. Teka lang, saad ni Sect Master Lei, hindi raw ba kaya na talagang ang pagkapatag ng kabundukang iyon ay kagagawa ng taong iyon? Sumagot si Z1 na nakalaban niya na ang taong iyon noon. Ang aura na mayroon iyon ay bumabalot sa buong paligid, mayroong kakayahang i-overturn ang mountain range, thus siya ay natalo. Gayunpaman, maging iyon man o hindi ang siyang may kagagawan sa nangyari sa West Mountains, iyon ay hindi na mahalaga pa. Sinabi ni Sect Master Ling na kung talagang iyon ang may kagagawan, na titiyak niyang hindi na iyon makakagamit pang muli ng ganoon ka makapangyarihang move sa near future, at kung sakali namang ang naging kalaban nun ay ang siyang may kagagawan at iyon ay nakasurvive mula sa ganoon katinding atake, kahit na iyon pa ay nanalo, malamang iyon ay labis nang nanghihina sa ngayon. So ang ibig mo bang sabihin, sambit ni Sect Master Lei nang biglang sumabat si Z1 .
Nagtanong kung sa tingin ba ng mga ito ay magagawang ma-handle ng taong iyon ang ganoon katinding atake sa pangalawang pagkakataon. Napatayo si Sect Master Lee sa kanyang narinig umano'y naiintindihan niya ang ibig nitong sabihin subalit, habang napatanong naman si Sect Master Ling sa kanyang isip kung sino ang aatake ng ganoon katindi sa pangalawang pagkakataon na hindi nun magagawang ma-withstand. Tumayo na rin si Z1 naiintindihan niya raw ang concerns ng mga ito kaya mayroon siyang proposal, naglabas ng scroll sila raw ay magkaroon ng agreement. Base sa kani-kanilang mga contributions relocate nila ang inheritance na may iwan ng taong iyon, at ang tanging gusto niya lang ay ang mga bagay na mayroong kinalaman sa Gate of Great Struggle, wala na siyang ibang bagay na kukunin pa.